Anong kalokohan to? Mom! Dad! Dumagundong ang boses ni Zeki matapos marinig ang lahat ng napag-usapan ng mga magulang at ng dalawang taong medyo may edad na sa tingin niya ay mag-asawa. Kadarating lamang niya galing sa ospital na pagmamayari ng kanilang pamilya. Wala pa siyang maayos na tulog. Bukod pa dun ay pagod na pagod siya sa wala na halos pahingang trabaho. Lower down your voice, Zeki Monteverde. Sita sa kanya ng ama matapos nitong ibaling ang tingin sa kanya. Nagbabanta ang uri ng tingin nito sa kanya, ngunit hindi siya nagpatinag. Humakbang siyang papalapit sa mga magulang nang hindi niya man lang tinatapunan ng tingin ng mag-asawang katabi ng kanyang ina. Hindi maganda sa tenga ang lahat ng narinig ko, Dad. May nobya akong tao at mahal na mahal ko siya. Kaya itigil niyo ang kalokohang kasal na yan. Dahil hindi ako sasang-ayon sa gusto niyo. Pinalat madiing anyas amang nagpaigting sa panga ng Ginoo dahil sa pagkapahiya. Matagal ng kasunduan ng pamilyang Macaraeg at Monteverde ang kasal na magaganap sa pagitan niyo ni Lian. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo ay magiging mag-asawa kayo ng nag-iisang anak nila Mr. and Mrs. Macaraeg. Lian is more beautiful, polite, sweet, caring, and successful than your girl na walang ibang ginawa kung hindi ang waldasin ng perang pinaghihirapan mo. Naging madiin ang bawat letrang binibitawan ni Mr. Aaron Monteverde dahil sa pinipigilang galit para sa nag-iisang anak. Hindi kasi talaga nito nagustuhan ang pag-alsa ng boses ni Zeki, lalo na sa harap pa mismo ng mga taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Kung hindi kasi dahil sa mag-asawang Macaraeg, ay baka hindi na ni Mr. Aaron Monteverde nasisilayan pang mundo. Meron kasi noong inoperahan si Mr. Aaron na isang ginang na sa kasamaang palad ay hindi niya nagawang iligtas dahil sa 10 bala na bumuan sa katawan nito. Hindi niya akalaing siya ang sisisihin ng asawa ng kanyang pasyente na humantong sa pagbabalak na patayin siya. Gabi na noon nang umalis si Mr. Aaron sa ospital na pinapalakad nang basta na lang siyang hinarangan ng 2 itim na sasakyan at walang ano-anong pinaulanan ng bala. Otomatiko siyang yumuko ngunit dahil sa dami ng bala na tumagos sa kotse niya ay hindi pa rin siya nakaligtas sa bala ng baril. Wala ni isang nakapansin. Dala ng panghihina dahil sa natamong tama sa tagiliran, balikat at binti, kaya hindi nito nagawang humingi ng tulong. Inakala noon ni Mr. Aaron Monteverde na katapusan niya na. Ngunit merong 2 tao ang dumungaw sa bintana ng sasakyan niya at nabuhay ang katiting niyang pag-asa. Kaya't nang gumaling siya ipinangakong babawi dito at lahat ay gagawin masuklian lamang ang nagawang tulong sa kanya ng mag-asawang Macaraeg. Hanggang sa lumipas sa mga araw at napagkasunduan nilang pag-iisahin ng kanilang mga anak. Oras na tumuntong na ang mga ito sa wastong gulang at ngayon na nga ang araw na iyon. Wala kayong karapatang insultuhin ang girlfriend ko, Dad. She's the woman that I want to marry. Siya lang din ang gusto kong makasama habang buhay. At hindi ang anak na kung sino man. And that's final. Matigas at may panindigan niyang sabi. Pagkatapos ay tinalikuran ng ama ngunit napatigil ng tawagin nito ang buong pangalan niya. Lumingon siya't walang ganang sinalubong ang nagbabagang tingin ng amang batid niyang nagtitimpi lamang ng galit dahil sa kaununahong pagsuway at pagsugot niya rito. 1 taon. Yun lamang ang magiging kasunduan sa pagitan nating mag-ama, Zeki. Matapos ang kasal ay magsama kayo ni Lian sa iisang bubong. Pakisamahan mo siya na maayos. At kapag matapos ang 1 taon na walang nangyayaring maganda sa pagitan yung dalawa, ako mismo ang siya mag-aasikaso ng annulment yung dalawa. Gawin mo to nang hindi ka mawalan ng pangsustento sa babae mo. Tumuloy ka na sa kwarto mo at pag-isipan na magiging sagot sa lahat ng mga sinabi ko. Matigas din na sabi ng ama na nagpatawa sa kanya nang mapakla. Tapos na ako't lahat. Isa na akong profesional na doktor ngunit magpahanggang ngayon, kayo pa rin ang nagdidesisyon sa buhay ko. 28 anyos na ako, ngunit ni minsan, hindi ko nagawang gawin ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Nagpapakadrain ako. Inuubos ko na nga halos ang oras ko sa ospital. Tapos ganito lang ang makukuha ko sa inyo. Kayo itong may utang na loob sa kanila. Pero bakit ako ang siyang magbabayad nun? Dad, maging patas naman kayo. Puno ng hinanakit niyang sumbat sa ama. Hindi naman na nakatiis pa ang mag-asawang Macaraeg, kaya't pumagitna ng mga ito. Iho, Aaron, hindi niyo naman kailangang umabot pa sa ganito.
Mag-usap na lamang kayo ng maayos nang hindi nag-aalsahan ng boses. Gusto ko lang malaman ninyo na walang magiging problema kung hindi man matuloy ang kasal na napagkasunduan dahil ayoko rin namang madihado ang anak ko. Mahal kong anak ko kaya ako naisipang ipakasal siya sa iyo, Zeki. Dahil nakikita ko't nadadama ko na isa kang mabuting tao. Mahinahong saad ni Mr. Leo Macaraeg. Matutuloy ang napagkasunduan nating dalawa, Leo. 1 taon lamang at kapag wala talagang nangyari ay buo kong puputulin ang magiging tali sa pagitan ng anak mo at nitong anak ko. Saad naman ni Mr. Aaron na nagpaismid kay Zeki. Anak, huwag ka namang maging bastos. Nakikiusap na turan ni Ginang Winona Monteverde. Nang lapitan niya ito. Sinadya niyang hinaan ang boses dahil ayaw niya nang magkaroon pa ng komosyon. 1 taon. 1 taon lang naman ang hinihingi namin sa'yo. Pagbigyan mo na. Pangakong pagkatapos nito ay magagawa mo ng lahat ng gusto mo. Hindi ka na namin pakikialaman sa lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Basta't sundin mo lang ang nais ng iyong ama ngayon. Pakiusap ang muli nito. Napabugan naman ng hangin si Zeki. Dahil kapag ang ina niya na ang nakikiusap, ay hindi niya na nagagawa pang sumuway. Matagal niya nang gustong maging malaya sa diktador niyang ama. Kaya't mabigat man sa loob niya, ay sasang-ayon na siya. Ano ba naman yung 1 taong pakikisama niya sa Lian na sinasabi ng mga ito? Mabilis lamang 1 taon. Fine, tinatanggap ko pero wala kayong aasahang magandang resulta mula sa akin. Magsasama lamang kami ng Lian na yon. Magiging mag-asawa kami sa papel. Ngunit hanggang dun lamang yon. Excuse me, magpapahinga na ako dahil sobrang napagod ang katawan ko sa buong araw na pagtatrabaho sa loob ng ospital. Pagkasabi niya nun ay tinalikuran niya na ang 4 na matanda. Pagdating niya sa silid ay pabagsak niyang inihiga ang pagod na katawan sa kama. Pakiramdam niya ay mas lalo pang nadagdagan ng pagod na nararamdaman niya. Tumunog ang cellphone niya na nakasuksok sa bulsa ng trouser na suot, kaya agad niya yung dinukot. Gumuhit ang ngiti sa labi niya nang makita ang pangalan ng caller. Babe, saad niya pagkasagot sa tawag ng nobya. Hi babe, tuloy ba yung date natin mamaya? Masigla ang boses nitong tanong sa kanya. Nasapo ni Zeki ang noo dahil nakalimutan niyang may usapan nga pala sila ng nobya. Nalalabas ngayong araw. Babe, andiyan ka ba? Untag nito sa kanya. Yes babe, tuloy tayo mamaya. I'll pick you up at around 3 p.m. Iidlip lang muna ako, okay lang ba? Malambing niyang ani sa nobya. 3 p.m? Babe, may usapan kami ng mga friends ko na magbabanding kami mamayang hapon. Pwede bang ngayon na lang tayo mag-date? Kahit 1 oras lang okay na yun sa akin. Basta makita't makasama lang kita. Pamimilit nitong ikinahilot ni Zeki ng sentido. Pagod na pagod siya at gusto niya magpahinga. Sobrang bigat ng katawan niya. Pumipikit na rin ang mga mata niya. Ilang gabi na siyang walang maayos na tulog dahil sa propesyong pinili at kapag pinilit niya ang katawan ay baka magresulta ng hindi maganda. Kaya't kahit na sobra niya ng gustong makasama ang nobya ay kailangan niyang tanggihan ang nais nito. I'm really tired babe, please. Mamayang hapon na lang. Iidlip lang ako tapos pupuntahan na kita dyan sa inyo. Lahat ng gusto mong puntahan at bilhin ay gagawin natin mamaya, okay? I love you. Masuyo nitong ani ngunit wala siyang nakuhang sagot. Basta na lang siya nitong pinatayan ng tawag, kaya't napabuntong hininga siyang bumangon. Ayaw niyang nagtatampo sa kanyang nobya, kaya't kahit na para siyang hinihila ng antok at pagod, pumasok pa rin siya sa banyo upang maligo. Ngunit bago yun ay nagpadala muna siya ng mensahe sa nobya na matutuloy na ngayon mismo ang date na ipinangako niya. Sa kabilang dako naman ay matamis ang ngiti ni Lian sa kanyang mga estudyante. Isang activity ang pinapagawa niya sa mga batang tinuturuan. Letter para sa ina ang pinagagawa niya. At ngayon nga ay isa-isa niyang pinapabasa ang mga ginawa ng kanyang mga estudyante sa harapan niya mismo. Great job! For sure, matutuwa at matatouch ang mga nanay, mama or mami niyo sa mga letters na ginawa niyong lahat para sa kanila. Pag uwi niyo, basahin niyo ulit yan sa mismong harap nila mami, okay? Malambing niyang sabi. Yes, Ma'am Pretty. Sabay-sabay na sagot sa kanya ng grade 6 students na tinuturuan niya. Good! O sige na, pwede na kayong umuwi. Mag-iingat sa pag-uwi, okay?
Anya pa niyang sinang-ayunan naman agad ng mga bata. Bye ma'am, see you ulit bukas. Paalam ng isang estudyante niyang mataas ang IQ. See you din bukas, Kuya Kurt. Kumaway siya sa estudyante na merong malambing na ngiti sa labi. Hinintay niya na lang na makalabas ang lahat ng estudyante niya bago niya niligpit ang lahat ng gamit. Uuwi ka na ba, Mama Karaeg? Kumatok sa pintong isa sa mga gurong lihim na hinahangaan ng dalagang maestra. Ah, oo. Kaso may dadaanan pa ako sa library eh. Bakit nga pala, Sir Quario? Inosenteng tanong ni Lian dito. Napakamot naman sa ulo nito ang binatang maestro. Nahihiya kung sasabihin pa bang nais na pag-aya kay Lian na sabay na silang umuwi dahil iisa lang naman ang compound na inuuwian nila. Oh, sir! Untag ni Lian sa binata. Ah, wala naman. Chinek lang kita kasi ako ang naatasang magsara nitong school. Palusot nito. Ah, ganun ba? O sige, bibilisan ko na lang pagkuha sa library ng kailangan ko para makauwi ka na rin. Ani ni Lian nang may ngiti sa labi. Pagkatapos ay itinuloy niya na ang pagliligpit. Bagsak naman ang balikat na iniwan na ng binatang guro ang silid ng mga grade 6 students na hawak ng dalagang noon pa niya lihim na minamahal. Ang duwag at ang torpe mo talaga, Teacher Quario. Pambubus ka ng isang guro na nakasalubong ng binata sa pasilyo. Ikaw rin naman ah. Balik niya rito ngunit tawa na lang nakuha niya, kaya't ipinagpatuloy niya na lang ang paglalakad hanggang sa marating ang silid kung saan siya nagtuturo. Sinipat naman ni Lian ng relo sa kamay. 5:30 na ng hapon. Kailangan niyang bilisan dahil tutulong pa siya sa ina. Family bonding nila ngayon kaya sila maghahanda ng marami-raming pagkain. Matagal-tagal rin kasing namalagi sa Canada ang mga magulang dahil sa negosyo nila doon na clothing line. Ang pamilya nila ay hindi mo masasabing sobrang yaman. Katamtaman lamang at ang katamtamang yon ni minsan ay hindi nila ipinagmayabang. Natapos na si Lian sa pagliligpit ng gamit. Paalis na siya ng classroom nang tumunog ang cellphone niya. Dinukot niya yun sa bag at nang makita ang pangalan ng inay, napangiti siya at agad na sinagot ang tawag. Hello ma, nasa school pa po ako. Mga 45 minutes pa po'y nariyan na ako. Malambing niyang bungad sa ina. Likas na talaga sa kanya ang pagiging malambing, kaya marahil madali niyang makuha ang loob ng mga taong nakapaligid sa kanya. Papunta na dyan ang papa mo anak, hindi na nakatiis kaya sinundo ka na. Hintayin mo na lang, okay? Imporma ng kanyang ina. Okay po, sige na ma, ibababa ko na to dahil meron pa po akong kukunin sa library. Paalam niya na agad namang sinang-ayunan ng babaeng magulang. Matapos ang tawag ay ibinalik na niya ang cellphone sa bag pagkatapos ay inilak ang classroom. Dumiretso na kagad si Lian sa library kung saan niya iniwan ang romance books na hiniram sa kapwa niya guro kaninang umaga. Librarian Melay, kukunin ko nga pala itong pinaiwan ko. Ngiting-an niya sa babaeng namamahala sa loob ng library. Mukhang nagpupuyat ka na naman mama. Nito tsaka kinuha sa istante ang 3 libro ng pag-ibig. Pagkatapos ay iniabot yun kay Lian. Hindi naman, libangan ko lang naman to. Anya, tsaka kinuhang libro. Salamat, Librarian Melay. Una na ako, babiyahe pa ako eh. Kumaway na siya rito. Ganon din ang ginawa nito. Hindi niya na maisisilid sa bag ang mga libro dahil hindi na yun kakasya pa sa bag na bitbit niya. Kaya't niyakap na lamang niya yun at agad na dumiretso sa gate ng eskwelahan. Nakita niya ang ama na nakasandal sa kotse nito. Kaya't kumaway siya rito nang may matamis na ngiti sa labi. Kamusta naman ang pagtuturo mo anak? Hindi ka naman ba nahihirapan o pinahihirapan ng mga estudyante mo? Tanong ni Ginoong Leo sa anak habang nagmamaneho ito ng sasakyan. Maayos po ang lahat pa. Mababait ang mga estudyante ko eh. Actually nag-i-enjoy ako ng sobra dahil kasundo ko lahat ng mga bata. Lahat sila nagpa-participate. Pawang nagbibigay ng sagot kapag meron akong binibigay na tanong. Kayo dad, kamusta po? Almost 3 years din kayo sa Canada. Kamusta na rin po pala yung Triple L clothing line natin doon? Maayos pa rin po ba yung bentahan? Sunod-sunod niyang tanong dahil talagang namimiss niya ng ama. Maayos naman anak. Namimiss ka na namin ng mama mo kaya minabuti na naming umuwi na muna. Maayos din ako pati ng mama mo. Isa pa sa dahilan kaya talaga kami umuwi ay dahil sa kasunduan namin ni Aaron Monteverde. Nasabi na namin yun sa'yo anak nung 18 mong birthday.
At ngayong ngang 24 ka na, ay gaganapin na ang usapan sa pagitan ng dalawang pamilya. Naumid bigla si Lian. Buong akala niya'y nakalimutan na ng ama ang tungkol sa kasunduan na yon. Mukhang nagkamali siya ng akala. Ibinaling niyang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Sa totoo lang ay hindi niya nais na makasal sa taong ni minsan, hindi niya pa nasisilayan. Kung magpapakasal man siya, nais niya sana sa taong mamahalin niya at hindi sa taong ginusto lamang ng mga magulang niya para sa kanya. Maintindihan mo sana anak na kaya namin to ginagawa dahil gusto naming mapabuti ka. Mabuting tao si Zeki, kaya kita ipagkakaloob sa kanya. Isang taon lamang anak at kapag walang magandang nangyari, ipapawalang bisa natin ang kasal ninyo. Pagbigyan mo sana ang hiling ko sa iyo ngayon anak. Gusto ko lang na mapunta ka sa tamang lalaki. Hindi na kami anak bumabata. Gusto naming mapanatag at mangyayari lamang yun kapag natali ka na sa anak ni Aaron. Sinserong pagpapaintindi ng ama niya sa kanya. Naiintindihan niya naman ang ipinupunto ng magulang. Ngunit nais niya sana ay siyang pipili ng lalaking na naising makasama hanggang siya'y tumanda na. Anak, untag sa kanya ng ama. Pinal na po ang desisyon niyo pa at wala na po akong magagawa para baliin o suwayin ang nais niyo. Susundin ko po kayo dahil mahal ko po kayo at nagtitiwala po ako sa inyo. Pilit ng ngiti ang ngayon ay pumapaskil sa kanyang labi. Pakiramdam niya ay nawala sa kanyang kalayaan. Salamat anak. Bukas ng gabi magkakaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ng pamilyang Makaraeg at Monteverde sa Alfresco Dining na siyang pagmamay-ari ng asawa ni Aaron. Doon natin pag-uusapan ng kasalang magaganap. Wika pa nitong tinanguan na lamang ni Lian dahil talagang nawala na siya ng gana. Pagdating nila sa bahay ay agad si Lian na nagmano at saka yumakap sa ina. Nagpaalam lang muna siya sa magulang na magpapalit. Pagkatapos ay tutulong na sa paghahanda ng kanilang hapunan. Ayos ka lang ba anak? Pansin ni Ginang Lucille ang pananamlay ng anak niya. Kaya't hindi na nito napigilang tanungin ang dahilan kung bakit ito walang imik. Sa totoo lang po mama, hindi po ko sang-ayon sa gustong mangyari ni Papa eh. Hindi po ba pwedeng piliin ko na lang yung lalaking gusto kong makasama sa iisang bubong? Yung lalaking pag-aalayan ko ng puso ko. Lalaking mamahalin ko. Hindi ba pwedeng maging malaya na lang ako hanggang sa makilala kong lalaking makakasama ko? Hininaan niya ang boses dahil hindi niya nais iparinig sa ama ang lahat ng hinaing niya. Naaawang hinaplos ng ginang ang buhok ng dalagang anak, tsaka tumahigpit na niyakap. Lahat ng desisyon at plano ng iyong ama, ni minsan hindi pumalpak at pumalya. Magtiwala ka lamang anak sa papa mo. Hindi siya gagawa ng desisyong ikakapahamak ng nag-iisang bunga ng pag-iibigan naming dalawa. Ako na ang siyang gagarantiya sa iyo anak na mapapabuti ka sa kamay ng isang Zeki Monteverde. Saan nang ginang habang hinahagod ang likod ng nalulungkot nitong anak. Nagtiwala na lamang si Lian, hindi na siya nagprotesta pa. Tinapos na ng mag-inang paghanda ng kanilang hapunan, katulong ang dalawang kasama nila sa bahay. Matapos ang paghahanda, ay nagsalo-salo na sila sa hapag kasama ang dalawang katulong. Kamustahan ang nangyari habang sila'y kumakain at nang matapos ay nagpaalam na si Lian dahil meron pa siyang lesson plan na gagawin. Kinaumagahan ay maagang pumasok sa eskwelahan si Lian. Nagbigay muna siya ng quiz sa mga estudyante. Pagkatapos ay spelling naman ang ipinagawa niya. Natapos ang maghapon ng alayang kamay ni Lian. Sumakit din ang likod at binti niya dahil sa ilang oras niyang pagtayo at pagsusulat sa whiteboard. Pagka-uwi ay agad na naglinis ng katawan niya si Lian. Tinext kasi siya ng ina na matapos umuwi ay sumunod sa restaurant na sinasabi namang ito. Sila na lamang umano ng mapapangasawa niyang hinihintay at dahil ayaw niyang magpaimportante ay mas binilisan niya pa ang kilos. Isang formal dress ang piniling isuot ni Lian na pinarisan niya ng isang flat shoes. Nagbahid lamang siya ng konting pulbo sa muka at naglagay ng manipis na lip tint sa labi. Ang dulo ng bagsak niyang buhok ay ikinulot niya. Hindi siya nag-ayos ng konti para kay Zeki. Nag-ayos siya dahil nais niyang magmukhang presentable. Matapos ang pag-aayos ay isinukbit niya na ang shoulder bag, maging ang kanyang cellphone. Nagtaksi na lamang siya hanggang sa marating ang resto na tinext ng mama niya sa kanya.
Pagpasok ay agad na hinanap ng mga mata ni Lian ang kinapupwestuhan ng mga magulang. Nakagat niya ang labi dahil siya na lamang palang hinihintay ng mga ito. Inipit niya ang buhok sa likod ng kanyang tenga nang simulan niya ng humakbang palapit sa mga magulang. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kaba nang magtagpo ang mga mata nila ng lalaking walang kaimo-emosyon ang abuhin nitong mga mata. Prente lamang itong nakaupo. Napakaseryoso rin ito, kaya't pag-iwas ng tingin ang tanging nagawa ni Lian. "You're so beautiful, Iha. I'm so glad to finally meet you." Galak na turan ng ina ni Zeki matapos nitong abutin ng palad ng dalagang naupo sa gitna ng mga magulang. "Salamat po. Ikinagagala ko rin po kayong makita." Nahihiyang anya rito. Siniko naman ang ginang katabing binata na wala man lang kaimik-imik. "What?" Bagot na tanong ni Zeki sa inang kumuha sa atensyon niya. "Greet her." Mahinang utos nito na ikinairap ni Zeki. "Hi, I'm Zeki. I already know your name. That's why you don't need to introduce yourself." Masungit nitong sabi na hindi man lang naglalahad ng kamay. Alanganing ngiti ang gumuhit sa labi ni Lian. Mukhang pareho nilang hindi nais ang kasalang magaganap. Imbis na magalit at sitahin pa ang iniasal ni Zeki, ay sinimulan na lamang ng mga matatanda ang pag-uusap hanggang sa napagkasunduan ng dalawang panig na sa susunod na linggo na gaganapin ang kasalang Zeki at Lian. Nasali na rin sa usapan kung saan maninirahan ng dalawa pagkatapos ng kasal. "Meron ba akong dapat malaman, Mr. Zeki Monteverde?" Bungad ni Allison na siyang nobya ni Zeki nang puntahan siya nito sa ospital. "Huwag tayo dito mag-usap, babe. Halika, doon tayo sa opisina ko." Mahinang sambit ni Zeki, tsaka niya inakay ang nobya sa opisina. "Speak!" Mataray na tura ni Allison nang makapasok sila sa opisina. Kanina lamang ay nalaman ito mula sa online news ang gaganaping kasalan ng nobyo at ng hindi nakikilalang babae. Kaya't nagngingit-ngit siya sa galit at ora mismong sumugod sa ospital na iti-turn over kay Zeki. Oras na magretiro na ang ama nito. "Puwersahang kasal lang ang mangyayari, babe. 1 taon lang. Pagkatapos nun ay malaya na kitang maipapakilala sa lahat. Maiyaharap na rin kita sa altar at mabubuo na natin ang pamilyang noon ko pa pinapangarap. Please, kahit ngayon lang suportahan mo ko. Nakasalalay dito ang karir at ang kalayaan ko. May kasunduan kami ni Dad. At kaya lang ako pumayag dahil gusto ko nang makalaya sa diktador kong ama. I'm also doing this for us, Allison. Para sa kinabukasan natin. Kaya ako to gagawin dahil isa na rin sa napagkasunduan namin ni Dad. Na oras na matapos kong 1 taon na kasamang babaeng yun ay ipapasa niya na sa pangalan ko ang pagiging chairman ng aming prestigious hospitals." Pilit niyang pagpapaunawa sa nobya habang pinipisil ng marahan ang palad nito. "Okay, just promise me na ako lang. Sa akin ka uuwi tuwing gabi. Hindi mo siya kakausapin. Gusto kong maging masama ka sa kanya. Ayoko rin na itatrato mo siya ng maayos. Nagkakaintindihan ba tayo, Zeki?" Mataray pa rin tura nito na alanganing tinanguan ni Zeki. Nang sa ganun ay matapos na ang hindi nila pagkakaunawaan. "Good. Mamaya pumunta ka sa unit ko. Meron tayong gagawin and I'm sure na mag-e-enjoy ka." Wika pa nito tsaka kinabig ang nobyo at agresibong hinagkan. Gumanti naman si Zeki ngunit hanggang halik lamang ang tanging nilang nagawa dahil sa sunod-sunod na pagring ng telepono ng binata. Napairap sa hangin si Allison dahil sa pagkabitin. Pinagpag na lamang nito ang fit na dress matapos nitong tumayo. "Dad." Walang ganang bungad ni Zeki na makilala ang boses ng ama sa kabilang linya. "Where are you?" "Narito na sa bahay ang damit pangkasal na susuotin niyo ni Lian." "Damn it! Kanina pang naghihintay sa'yo mapapangasawa mo. Ano ba kasing pinaggagawa mo dyan? At hindi mo magawang alalahanin ang araw ng pagsusukat niyo sa wedding dress niyo." Galit na asik sa kanya ng ama. Nailayo ni Zeki ang telepono sa tenga. Napairap muna siya sa hangin bago ibalik ang hawak sa tenga niya. "I'm on my way. Medyo na traffic lang." Palusot niyang ikinabugan ng hangin ng kanyang ama. "Alam kong kasama mong babae mo. Marami akong mata sa'yo, Zeki. Kaya wag mong bilugin ang ulo ko. Iwan mo na ngayon din mismong babaeng yan. Kung hindi ako mismong gagawa ng ikasisira ng peste niyong relasyon." Pasinghal nitong banta na ikinakuyom ng kamao ng binata. "Don't you dare, Dad.
Madiing sagot niya. Don't you even dare to, Zeki. Huwag mo akong ipahihiya. Ang kasunduan ay kasunduan. Tumupad ka ng maging maayos tayong mag-ama. Pagkasabi nun ay ibinaba na nito ang tawag. Pabagsak na ibinalik ni Zeki ang telepono sa lagayan nito. Huminga-hinga siya para mawala ang galit na nadarama para sa ama. Anong napag-usapan niyo ng daddy mo? Puno ng kuryosidad na tanong ni Allison nang lumapit to kay Zeki. Kailangan ko na umuwi. Magsusukat kami ngayon ng damit na susuotin sa pesteng kasal na yon. Halika na. Ihatid na muna kita bago ako dumiretso sa bahay. Seryosong tura niya na ikinaismid lamang ni Allison. Kaya ko umuwi na mag-isa. Umuwi ka na sa bahay niyo. Enjoy kayo ng babae mo Yun lang at nagmarcha na itong palabas. Ngunit bumalik din naman sa loob ng opisina ni Zeki nang hindi siya nito sinundan. Nag-walk out ako tapos hindi ka man lang sumunod para habulin ako? Paasik nitong sabi. I'm sorry. Sabi na lamang ni Zeki. I'll drive you home. Anya't iniabot ang kamay nito. Magkahawa kamay silang lumabas sa ospital nang hindi man lang pinapansin ang kakaibang tingin ng mga taong marahil ay nakakita sa ibinalitang kasalan. Yung bilin ko sa'yo, babe ha. Huwag mong itrato ng tamang babaeng yon. A-attend din ako sa kasal nyo. Kaya't ayusin mo yung kilos mo. Ayokong dadampi ang labi mo sa mamikrobyong labi ng babaeng yon. Inchendes? Paalala pa ni Allison nang marating na nilang unit na tinutuluyan. Oo. Tipid at pagod na tugon ni Zeki. Tila mas lalo pang nadagdagan ang problema niya. Ngunit kahit nakakasakal ng ginagawa sa kanya ni Allison, ay mahal na mahal niya pa rin to. Alis na ako. Bye babe. I love you. Malambing niyang sabi tsaka hinagkan sa noo ang nobya. Saka ako nasasagutin niyang I love you mo kapag natapos mo ng 1 taon. Sige na, umuwi ka na. Palagi ka mag-update sa akin ha. Dagdag pa nitong Billy na tinanguan na lamang ni Zeki. Kahit sobra siyang nasasaktan sa mga tiruan ng nobya. Pagdating ni Zeki sa kanilang mansyon, ay mukha kaagad ng dalagang si Lian ang bumungad sa kanya. Papasok kasi siya ng receiving area, habang ang dalaga naman ay palabas. Good afternoon. Nagganda utal pa si Lian ng batiin ng binata. Walang maganda sa hapon ko, lalo't yung mukha-mukha agad ang sumalubong sa akin. Masungit na tugon ni Zeki, tsaka niya niligpasan ng napapayukong dalaga. Ang gaspang masyado ng ugali niya. I wonder kung paano niya pakitunguhan ng mga pasyente niya. Hindi mapigilang sambitin yun ni Lian habang sinusundan ng tingin ng masungit niyang mapapangasawa. Hindi lang naman ikaw ang ayaw sa kasalang magaganap. Bubulong-bulong niya pang sabi, tsaka itinuloy ang pag-alis sa receiving area. Naiihina siya't nawala yun saglit sa isipan niya nang dahil sa nangyari kanina. Naisukat naman na ni Lian ang wedding gown niya, kaya ayos lang kahit na magtagal pa siya sa banyo. Tinalo niya pa yung babaeng nasa menopausal stage na. Kung ayaw niya palang makasal, edi sana tumanggi na lang siya. Hindi yung susungit-sungit siya sa akin. Mahinang sambit ni Lian habang naghuhugas ng kamay. Hindi niya napigilang maglabas ng sariling saloobin at wala namang ibang makaririnig sa kanya. Bakit kaya hindi na lang ikaw ang gumawa niyang lahat ng mga pinagsasasabi mo? Baritonong sambit ng lalaki sa likod ni Lian. Ay, baklang pala ka! Nanggugulat ka naman Nasalo ni Lian ng dibdib dahil sa biglaang pagsulpot ng binata. Tss, masyado akong gwapo para ikumpara mo ko sa palaka. Hindi rin ako bakla. At kayang-kaya ko yung patunayan. Pero hindi sa babaeng gaya mo na hindi man lang nagpoprotesta sa lecheng kasal na gusto nila. Nangiinsulto ang tono ng boses ni Zeki, kaya't hindi ni Lian mapigilang hindi mainis. Dahil ipinapalabas ng kaharap na ginusto niya ang mga nangyayari. Na tila ba ito ang dehado sa kanilang dalawa. Gayong pareho lang naman silang napipilitan. Para lang sa kaalaman mo, mister ha, na mukhang gurang na, hindi ko rin po gustong matali sa isang masungit at hindi marunong kumatok, plus walang respeto na antipatikong kagaya mo. Kahit na ikaw na lang sigurong natitirang lalaki sa mundo, kailanman hindi kita papatulan. Magpapakasal lang ako sa'yo dahil gusto ko nang magawa mga bagay na gusto kong gawin pagkatapos ng 1 taon. Para lang din klaro sa'yo, Mr. Gurang, hindi ko gusto ang mga nangyayari. Kaya wag kang pa-victim dyan. Pagsusungit ni Lian ng nakapamewang. Walang naisagot si Zeki. Natameme siya hindi dahil sa mahabang salaysay ni Lian, kung hindi dahil sa sinabihan siya nitong mukhang gurang.
Hanggang sa makalabasan ng banyo ang dalaga, ay umid pa rin ang binata, habang si Lian ay ngiting tagumpay dahil sa pakiramdam na nanalo siya sa sagutan nila ni Zeki kanina. Wedding day! Ito ng araw na matatali na sina Zeki at Lian sa isa't isa. Kasalukuyang nakatayo sa harapan ng altar si Zeki, bagot niyang hinihintay ang pagdating ng magiging asawa niya sa papel. Huwag na sana siyang dumating. Inis na tura ni Zeki sa mahinang tono. Pinanlakihan naman siya ng mata ng kanyang ina dahil hindi dito nakaligtas ang ginagawa niyang pagbulong-bulong. Pa-special masyado. Kanina pa ako nangangalay rito. Muli niyang reklamo, kasabay ng pagbukas ng pintuan ng simbahan. Bagot niyang itinuon ang mga mata doon. Wala sa sariling niluwagan niyang necktie nang magsalubong ang mga mata nila ni Lian. Hindi niya itatanggi ang nag-uumapaw nitong kagandahan na umayon ng husto sa maliit nitong mukha. Naiinis nga lang siya sa sarili dahil na-attract siya sa papalapit na dalaga. Hindi niya magawang alisin ang tingin kay Lian habang unti-unti na itong lumalapit sa kanya. Mukhang tinamaan ka na ng invisible arrow ni Cupido ah. Sa ganda ba naman ang mapapangasawa mo? Di na ako magtataka kung mahuhulog ka sa kanya nang hindi mo naman namamalayan. Pabulong na sabi ni Alfred na siyang best man at matalik na kaibigan ni Zeki. Kapwa niya rin doktor at pareho silang surgeon. Hinding-hindi yan mangyayari. Kumpiyansang sambit niya, kasabay ng paglibot ng tingin sa paligid ng simbahan. Hinahanap ng mga mata niyang nobya, ngunit hindi niya makita ni anino ni Allison. Marahil ay mas pinili na lang na hindi pumunta para hindi na masaktan pa ng sobra. Kasalan man ang nangyari sa pagitan ninyo, iho. Hiling ko na sana, itrato mo ng tama ang pinakamamahal naming prinsesa. Mababa ang tono ng boses ni Ginoong Leo nang ibigay ang palad ng anak sa binatang napili niyang pagkalooban ng kaisa-isang bunga ng pagmamahalan nilang mag-asawa. Hindi ko po kayang manakit ng babae, sir. Tatapusin kong 1 taon ngunit wala akong maipapangako sa inyo na ituturing ko na asawang anak niyo. Hindi ako nagiging bastos, sir. Kinaklaro ko lang din dahil hindi ko napagtatakahan kung mahuhulog sa isang tanig na kagaya ko ang kaisa-isa niyong anak. Straight to the point na sambit ni Zeki. Ang hangin naman dito masyado. Parinig ni Lian na sobrang nahahanginan sa mga pinagsasasabi ng lalaking bagaman gwapo saksakan naman ang gaspang ng pag-uugali. Sinasabi ko lang ang mga posibilidad. Giit naman ni Zeki. Hindi pa nga kayo mag-asawa, parang aso't pusa na kayo. O siya sigit ako'y mauupo na dahil nariyan na si father. Naiiling na paalam ni Ginoong Leo sa dalawa. Lihim namang kinurot ni Lian ng tagiliran ng binata dahil sa inis na nararamdaman niya para dito. Ouch! Below the belt na yun ah. Daing na reklamo ni Zeki, ngunit nerolyohan lamang siya ng mga mata ng dalaga. Binilatan pa siya nito at bumulong ng deserve. Kung hindi nga lang dahil sa pari na ngayon ay nasa harapan na nila, baka tiniris na ni Zeki ang dalagang para sa kanya'y bayulente. Give me your hand. Bulong ni Zeki kay Lian nang bumaba ang tingin ng pari sa mga kamay nilang hindi magkadugtong. Sinunod na lamang ni Lian ang nais ni Zeki nang matapos ng seremonya. Nagkaroon muna ng maiksing pangaral ang pari bago nito simulan ang pagkakasal sa dalawa. Inabot din ng ilang minuto bago sabihin ng pari ang mga katagang. Nagpapakaba sa dibdib ni Lian. Zeki, maaari mo nang hagkan ng iyong asawa. Tura ng pari na ikinahigpit ng kapit ni Lian sa suot na wedding gown. Humarap sa kanya si Zeki. Walang reaksyon ang gwapo nitong mukha nang itaas ang belo na tumatabing sa kanyang mukha. Bumaba ang abuhing mga mata nito sa kanyang labi, kaya't mas lalong nadagdagan ng kabang kanina niya pang nararamdaman. Yumuko si Zeki kaya't otomatiko niyang naipikit ang mga mata. Ngunit napadilat din nang maramdaman ang labi ng asawa sa gilid mismo ng labi niya. Pero kung titignan ng mga taong saksi sa kanilang pag-iisang dibdib, ay para talagang nagdaop ng madiin ang kanilang mga labi. Inaasahan mo bang sa labi kita hahalikan? Mahinang tanong ni Zeki bago siya dumistansya sa asawa. Asa ka, masyadong magaspang yung labi mo para pangarapin ko. Taklesang saad ni Lian, tsaka siya pumihit paharap sa mga magulang. Lihim na lang na napangisi si Zeki. Congratulations mga anak! Sa wakas ay naging isa na rin ang pamilyang Macraeg at Monteverde. Galak na tura ni Ginoong Aaron nang lumapit ito sa altar, kung saan nakatayo pa rin ang ganap na ngayong mag-asawa na sila Lian at Zeki.
Sabay-sabay na tayong pumunta sa venue ng kasal nyo pagkatapos ng pagkuha ng letrato. Saad pang muli ng Ginoo na sinang-ayunan naman ng lahat, maliban lang kila Zeki at Lian na iniisip ang pagsasama nila sa iisang bubong matapos ang ilang oras ng selebrasyon ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa master's bedroom ako matutulog. Bahala ka na kung sa magustong pumuesto. Basta't walang pakilamanan ng kwarto. Masungit na saad ni Zeki pagkarating nila sa bahay na binili ng mga magulang para sa kanilang mag-asawa. Mukhang rest house ang napiling bahay ng mga magulang na nagustuhan naman nilang pareho. Yun nga lang masyadong malayo-layo mga bahay. Bukod pa dun ay malayo ang bayan. Tabing dagat lamang ang maaari nilang pasyalan. Asa ka naman pakikialaman kita. For your information lang, Mr. Gurang. Hindi kita kailanman pagpapantasyahan. Malayong malayo ka sa taste ko. Kaya ikalma mo yung betlog mo dyan. Nanunulis at nanlalaki ang ilong naturan naman ni Lia na ikinatikwas ng kilay ni Zeki. Me? Gurang? For your information lang din napagkakamalan ako ng mga ka-workmate ko na mukha lang daw akong 23. Unlike yun na kinulang na nga sa height, hindi pa biniyayaan ng alindog. I wonder kung may lalaking nagkakagusto magkakagusto pa sa'yo. Mapanglait na saad ni Zeki na ikinalaki ng mga mata ni Lian. Abat, loko ka. Ikaw tong below the belt Namumula na ngayon si Lian dahil ng inis niya para sa lalaki. I'm just being honest. Kasalanan mo na yan kung masaktan o tinamaan ka. Tsk, you're wasting my precious time. Diyan ka na nga. Tikwas ang kilay na giit ni Zeki. Saka siya pumihit at walang lingon likod na iniwanan ng napuno sa kanyang si Lian. Leche, pangit mo. Mukha kang puwet ng manok. Palatak ni Lian. Napapadyak siya dahil sa sobrang inis. Ngayon lamang siya nilait ng isang lalaki at sobrang apektuhan yon, ang ego at pride niya. Lecheng Zeki Monteverde ka? Yabang mo? Di ka naman kasing gwapo ng Hollywood crush ko. Patpating ka rin naman Kala mo dyan Naluluha siya dahil sa sobrang inis. Hindi kita titirhan ng pagkain mamaya. Kapag nakapagluto na ako ng hapunan, bahala kang magutom. Pangit mo! Sigaw ni Lian na nakapagpatigil kay Zeki na nasa kalagitnaan na ng hagdan. I don't care. Ngising saad ni Zeki tsaka ipinagpatuloy ang paghakbang patungong silid. Ngayon ay siya nang nanalo sa asaran o mas tamang sabihin na sagutan nilang mag-asawa. Kala mo ikaw lang marunong mainis Tingnan na lang natin kung tatagal ka sa akin. Kaldereta ang specialty ni Lian. Masarap siyang magluto. Bagay na ipinagmamalaki niya. Nakalive siya ng hanggang 1 buwan kaya't mahaba-habang pasensya ang kakailanganin niya. Kung siya lang ang papipiliin ay mas gusto niya pang makasama mga estudyante kaysa ang asawang umuubos lagi ng pasensya niya. Tignan na lang natin kung hindi ka maglaway dito sa specialty ko. Hindi kita bibigyan. Bahala kang magutom. Patpating gurang. Bubulong-bulong na wika ni Lian habang isinasali niya sa babasaging mangkok ang niluto niyang ulam. May ngiting tagumpay sa kanyang labi nang makita sa peripheral vision niya ang pagbaba ng asawa sa hagdan. Nakapantulog na ito at batid niyang gaya niya ay gutom na rin to dahil hindi sila nakakain ng maayos kanina sa reception. Oh, ba't ka bumaba? Kala ko ba matutulog ka na? Balik ka na ron sa master's bedroom mo. Pangaasar ni Lian nang makapasok sa dining area si Zeki. It's your duty to serve your husband at kabilang na ron ang paghahanda mo sa akin ng pagkain. Masungit na saad ni Zeki. Isinantabi niya ang pagkainis na nararamdaman para sa asawa dahil sa gutom na kanina pa niyang tinitiis. Hindi niya kayang baliwalain ang nakakapangalam ng sikmurang aroma ng niluto ni Lian. Gustuhin man kasi ni Zeki na magpa-deliver na lamang ng pagkain ay hindi niya naman magagawa dahil walang signal sa bahay na napili ng mga magulang nila. Mukhang sinadya ng mga ito na dun sila patirahin dahil bukod sa malayo na sa bayan ay wala pang signal. Nakalive din si Zeki ng 1 buwan, ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang ama. Mukhang nakakalimot ka sa lahat ng mga pinagsasabi mo, Mr. Monteverde Namewang si Lian ngunit nirolyohan lamang siya ng mata ni Zeki. Basta na lang din tong umupo sa hapag at walang paalam na sumandok ng kanin at ulam. Abat, sino nagsabing kumuha kanyang hinanda ko? Palatak niya. Me, myself, and I. Manahimik ka na lang dyan at kumain. Sambit ni Zeki na hindi man lang tinapunan ng tingin ng asawa. Ang kapal mo! Alis dyan at ibalik mo yung kinuha mo.
Madamot na kumadamot pero hindi mo deserve ang hinda kong pagkain. Bulalas pa ni Lian na sa muli ay nerolyohan lamang siya ng asawa na mas lalong nagpapula sa buo niyang mukha, dala ng inis na pinipigilan. Shut up, babaeng pader. I don't need your toxic words. Masungit namang tura ni Zeki tsaka niya kinain ng sinandok na pagkain. Relax, Lian. Di dapat pinapatulan ng mga taong nanggaling sa mental hospital. Hindi niya binabaan ang boses dahil nais niya talagang iparinig yun sa kaharap. Whatever. Bali walang saad ni Zeki at muling sumandok ng ulam dahil sobra niyang nagustuhan ng pagkaing hinanda ng asawa. Nakakaubos ka talaga ng pasensya, no? Tinalo mo pa yung mga batang tinuturuan ko. Siya nga pala, pagkatapos natin dito, ikaw ang maghuhugas ng lahat ng ginamit ko sa pagluluto. Maging tong mga platong nasa hapag. Hati tayo sa gawaing bahay dahil hindi ako magiging battered wife sa'yo. Para klaro lang din dahil gaya nga ng sinabi mo, mag-asawa lang tayo sa papel. Pangungundisyon ni Lian, ngunit kibit-balikat lamang ang nakuha niyang tugon mula kay Zeki. Hindi na lang din nagsalita pa si Lian. Kumuha na lang din siya ng plato at sinimulan ng kumain ng hapunan. Sa hapag ay tahimik silang kumakain ng sabay. Si Zeki ang nakaubos ng hinanda ni Lian dahil ang asawa niya, konti lamang kung kumain. Naunang matapos na kumain si Lian kaya tumayo na siya. Hugasan mo yung lahat, mister, ha? Huwag mong iiwanang nakatiwangwang yung mga yan. Kung hindi, wala kang kakainin bukas ng umaga at sa mga susunod pa. Hindi ka pa naman makakapagpa-deliver ng pagkain dito. Paalala ni Lian. Okay, just leave the dining area. Sakit mo masyado sa tenga. Maging sa ulo, babaeng pader. Minsan nga itiko mo nilang bibig mo. Ang tinis masyado ng boses mo. Reklamo ni Zeki dahil talagang natutulili siya sa asawang dinaig pa ang kanyang ina. Ngunit kahit na ganon, batid niyang mabuti tong babae. Wala nga lang talagang prenong bibig nito kapag nagsimula ng bumuka. Masanay ka na dahil ang babaeng pader na to ang makakasama mo ng 1 taon. Iligpit mo yan pagkatapos mo dyan, ah. Ulit pa ni Lian. Sinadya niyang inisin ng asawa. Makaganti man lang siya sa pang-insulto nito sa panlabas niyang anyo. Oo nga, alis na. Sumusukong saad ni Zeki dahil mukhang hindi talaga siya mananalo. Kung pangiinis lang din naman ang magiging labanan. Good. Very good. Good night, asawa ko. Ingat ka sa paghuhugas, okay? Pangiinis pa ni Lian tsaka nagpalipad ng halik sa kaharap. Get out, Lian. Napatayo na si Zeki hindi dahil sa inis, kung hindi dahil sa kakaibang pakiramdam na ngayon ay kumikiliti sa buo niyang kalamnan. Makapigil hininga ang babaeng nasa harapan niya at hindi niya yun itatanggi. Kaya't nang nilambingan nito ang boses na sinabayan pa ng pagka-flying kiss sa kanya, ay talagang naapektuhan ng pagkalalaki niya. Ang sungit mo naman, Doc Zeki. Oo na, aalis na po. Good night ulit. Yun lang at tuluyan niya nang iniwan ng napipikong asawa. Pasaway na babae. Naisatinig ni Zeki nang mawala sa paningin niya ang asawa. Bumuga-buga pa muna siya ng hininga bago niya iniligpit ang mga pinggang nasa hapag. 7:00 na rin nang matapos si Zeki sa paghuhugas at pagpupuna sa hapag. Nagmap na rin siya pagkatapos ay nagtungo siya sa labas upang sana'y sarhan ng gate nang merong pamilyar na pulang sasakyan ang huminto sa harapan ng kanilang bahay. Alison, saad ni Zeki. Kilala niya kasing sasakyang pumarada dahil siya mismong nagbigay nun sa nobya. Bumukas ang pinto ng sasakyan kasabay ang pag-alis ni Alison, suot ang hapit na damit. Lumapit naman kagad si Zeki sa nobya. Babe, paano mong nalaman ang lugar na ito? Bungad kaagad ni Zeki. Curious siya dahil ang alam niya ay ang mga magulang lamang nilang nakakaalam ng lugar kung nasan silang mag-asawa. Kaya't papaanong nalaman ng nobya niya ang bahay na tinutuluyan nila ngayon ni Lian. Sinundan ko yung bridal car niyo kanina. Umalis lang ako dahil nagkaroon ng problema sa salon ko eh. Pero ngayon naayos ko na. Pwede na kitang bawiin sa asawa mong hipon. Come on babe, dun tayo sa kondo ko. May kasunduan tayong sa akin ka uuwi, kaya tuparin mo yon. Nagmamando ang tono ng boses nito, kaya't hindi ni Zeki mapigilang hilutin ang sentido. Dahil hindi niya naman maaaring iwan ng asawa, lalo't malayo ang bahay nila sa mga katabi nilang bahay na, kung bibilangin niya, ay hindi aabot sa 5. I'm sorry babe pero mukhang mababali kong pangako ko. May kasunduan kami ni Dad. At oras na sinuway ko yun ay malalagot ako.
Hindi lang ako, tayo panigurado. Pilit niyang pagpapaliwanag. Ha? Kailan ka pa natakot sa papa mo? Prangkahin mo nga ako, Zeki. Nagugustuhan mo na bang babaeng yon? Kaya hindi mo magawang tuparin ang pangako mo sa akin? May inis sa tono ng pananalita nito. Hindi kasi si Allison makapapayag na mawala sa kanyang lalaking nagbibigay ng lahat ng gusto niya. No, hindi yan totoo. I love you. Sadyang may mga bagay lang talaga na kailangan kong panindigan at pagtuunan ng pansin sa ngayon. Para sa atin naman to, Allison. Please intindihin mo naman sana. Okay, fine. Pero may kapalit. Gusto kong ibili mo ako ng Gucci bag. Yung bagong labas ngayon. Kondisyon itong sinang-ayunan na lamang ni Zeki. Thanks, babe. Sige na, pumasok ka na sa loob. Uuwi na ako. Hihintayin ko yung Gucci bag ko tomorrow, okay? Bye! Humalik siya sa pisngi ng nobyo. Tsaka kakending-kending na iniwan na si Zeki nang may ngiting tagumpay sa labi. Dahil nasunod na naman ang luho niya. Tunog ng alarm clock ang nagpagising kay Lian. Sinadya niya namang mas agahan pang pagising dahil sa planong pag-eehersisyo sa tabing dagat. Plano niyang mag-jogging muna bago niya paghandaan ang agahang pagsasaluhan nilang mag-asawa. Kahit pa kasi sabihin hindi naman sila nagmamahalan, ay meron pa rin silang kailangang gampanan bilang mag-asawa. Lalo at wala naman silang ibang aasahan sa bahay na tinitirhan nila. Suot ang leggings at sports bra ng lisan na ni Lian ang inuukupang silid, nakatabi lamang ng master's bedroom, kung saan naroroon ang asawang para sa kanya may Celtic. Tahimik siyang lumabas sa kanilang bahay. Hindi naman gaanong malamig kaya't hindi niya na kailangang magbalot pa ng sobra. Sinimulan na ni Lian na tumakbo nang marating ang baybayin. Mahigit kalahating oras din siyang nagpabalik-balik sa pagtakbo, kaya tagaktak na ngayon ang pawis niya. Pagod na ako. Reklamo niya habang nakatukod ang dalawang kamay sa tuhod. Kasalukuyan niya ngayong pinagmamasa ng paglitaw ng buhang ni Wayway. Sobrang ganda nun. Buong akala ko naglayas ka na. Boses yun ni Zeki na nagmumula sa likuran ni Lian. Ugali mo talagang manggulat, ano? Takles ang saad ni Lian nang lingunin niya si Zeki. Sapo niyang dibdib dahil sa kabang naramdaman sa biglang pagsulpot ng tukmol niyang asawa. It's not my fault na magugulatin ka. Kibit-balikat na sambit ni Zeki tsaka siya naupo sa buhanginan. Ewan ko sa'yo. Ayoko makipag-away dahil magandang mood ko. Bakit ka nga pala bigla na lang sumusulpot? Sinusundan mo ako, no? Umiral na naman ang mapang-asar na Lian. Kaya tumikwas na naman ang makapal na kilay ni Zeki. Masyado kang assuming babaeng padar ka. Gusto ko lang ma-refresh ang utak ko kaya ako nagpunta rito. Di ko naman alam na nauna ka rito. Isa pa, nagugutom na rin ako kaya bumalik ka na sa bahay at maghanda ka na ng agahan natin. Tss! Kapag may kailangan, dapat nagpi-please. Mag-please master ka muna sa akin bago kita ipaghanda ng pagkain. Pili ang saad ni Lian na nagpakunot sa noon ni Zeki. Are you out of your mind? Ba't kita pakikiusapan ng tatawaging master kung trabaho mo namang ipaghanda ako ng pagkain? Inis na tura ni Zeki ngunit tinalikuran lamang siya ni Lian. Hey, where are you going? Pigil niya dahil humakbang na si Lian palayo sa kanya. Aalis na, bakit? Inosenteng sagot ni Lian. Iniinis mo na naman ba ako? Bakit naman kita iinisin? Anong makukuha kong premyo kapag nainis ka, Aber? Mataray namang sagot ni Lian. Lian, I'm hungry. Please, prepare our breakfast. Sumusukong saad ni Zeki na nagpaguhit ng nagwawaging ngiti sa labi ni Lian. Nasan yung master? Pigil ang tawang tanong niya kaya't napapahila mo si Zeki nang tumayo ito. Please, Master Lian. Pagsunod ni Zeki na, ikinabunghalit ni Lian ng tawa. Utu-utu ka pala, Dok? Ngunit dahil masunurin ka naman pala, ipaghahanda na kita ng breakfast mo. Bye, my senpai. Kumaway si Lian kay Zeki, tsaka niya ito patakbong iniwan. Ewan ba ni Zeki kung bakit imbis na mainis? Dahil naisahan na naman siya ni Lian ay napapangiti pa siya. She found her wife cute na para bang gusto niyang panggigilan ng maumbok nitong pisngi. Her character was so cute. Naisatinig niya nang may ngiti pa rin sa labi. Sinuklay niya ang buhok bago simulang tumakbo ng mga ilang minuto. Konting pagpapawis lamang ang kanyang ginawa dahil sa kalam ng kanyang sikmura na nagpapahina na sa kanya.
Bumalik na si Zeki sa bahay nila ni Lian nang walang pang-itaas. Imbis na dumiretso sa silid ay dumaan muna siya sa kusina. Dahil sa kapilyo ang naisip bago niya hubarin ang t-shirt na suot kanina. Sinuklay niya ng sariling kamay ang buhok na nagkaroon ng konting pawis. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa kinuhang baso. Pigil ang ngiti ni Zeki nang makita niya sa peripheral vision niya ang pagbaba ng mga mata ni Lian sa six-pack abs niya. Hindi rin sa kanya nakalampas ang ginawang paglunok ng dalaga. Tinapos niya muna ang pag-inom ng tubig bago siya kay Lian humarap. "Enjoying the view, Mama Karaeg?" Mapang-asar na tanong ni Zeki. Mabilis namang nag-iwas ng tingin si Lian. Gusto niyang kaltukan ng sarili dahil sa ginawa kaninang pagtingin sa mabatong tiyan ng asawa. Asa ka?" Tanggi ni Lian tsaka dumistansya sa asawa. "Really? Bakit ka nauutal?" Nasisiyahan ng gusto si Zeki sa nakikitang hiya sa mukha ng maliit niyang asawa. "Tse, alis dito kung hindi wala kang agahan." Banta ni Lian. Sinikap niyang wag nang mautal. "Aalis lang ako kung haharap ka sa akin. Gusto kong makita mismo sa mga mata mo na wala akong impact sa'yo." Kondisyon ni Zeki na kaagad namang sinunod ni Lian. Pigil ang kanyang ngiti dahil sa malikot na mata ni Lian. "Diretso kang tumingin sa mga mata ko." Mababa ang tonong utos ni Zeki na tila ba manghihipnotismo kay Lian dahil walang reklamo nitong sinalubong ang abuhin niya mga mata. Hindi nila namalayang matagal na silang nagtititigan ni hindi nila napapansin na kapwa na nila hawak ang kamay ng isa't isa. "I didn't expect na. Maganda ka pala sa malapitan. You're like a puppy. Gusto ko maging pet ka instead of asawa." Ani Zeki. Sinadya niyang gawing biro ang binitawang salita para putulin ng kung anumang kuryente na nadarama. Binitawan niya na rin ang kamay ng asawa at siya na rin mismo ang dumistansya rito. "Buisit ka? Pinuri mo na nga ako kaso hinaluan mo pa ng kalokohan mo? Magdamit ka na nga. Bumaba ka na lang dito kapag nakapaglinis ka na niyang katawan mong mas maasim pa suka." Iniiwas na ni Lian ng tingin sa asawa dahil sobra nang nagiinit ang buo niyang mukha. Pumipitik-pitik ang puso niya na ngayon lamang nangyari sa kanya. Idinaan niya na lamang sa pagtataboy kay Zeki nang sa ganun ay hindi nito mapansin ang pisnging batid niyang namumula. Tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag nang mawala na ang presensya ng asawa niya. Nasapo niya bigla ang dibdib. "Masama ito ah. Mukhang tama siya sa pag-aakalang ako lamang ang mahuhulog sa aming dalawa. Bakit pa ba ako kasi pumayag sa kalokohang to eh? Sana po, kung mahuhulog man ako sa kanya, ay hindi ako lumagapak ng husto oras na hindi niya ako sinalo." Mahinang pagdarasal niya bago ipinagpatuloy ang naudlot na ginagawa, bago pa man sumulpot ang asawa niya. Mag-iisang buwan na rin nagsasama sa iisang bubong ang dalawa. At sa kulang-kulang isang buwan na yun ay parang aso't pusa pa rin ang turingin nila Lian at Zeki. Ngunit kahit na ganoon ang trato nila sa isa't isa, ay naroroon naman ang respeto ng bawat isa sa kanila. Araw ng Biyernes, 2 araw na lang ay babalik na silang mag-asawa sa kanilang mga trabaho. Maagang gumising si Zeki dahil sa planong paghahanda ng agahan nila ng asawa sa tabing dagat. Ika-25th birthday kasi ngayon ng kanyang asawa, kaya't naisip niyang bumawi kahit ngayong araw man lang sa araw-araw na paghahanda ni Lian ng pagkain nila na masasabi niyang pinakamasarap at halos wala ng kapares. Katakataka para kay Zeki na hindi man lang sumasagi sa isipan niya si Allison nang matapos niya itong bigyan ng material nitong hiling kasama ng malaki-laking halaga ng pera. Si Lian na lamang ang palaging umuuko pa sa puso't isipan niya. Ang ngiti at ang malambing na kilos ng asawa niya ay parati niyang pinananabikang makita at maramdaman. Mukhang tinamaan na siya sa asawa niya nang hindi niya man lang nalalaman. Prito-prito lamang ang tanging alam ni Zeki. Ngunit kahit na ganun ay pinag-igihan niya pa rin ang pagpapaganda ng plating kahit na medyo sunog yung longganisa, pati na yung itlog. Iniwan niya na muna saglit ang mga niluto dahil kailangan niyang buhatin yung maliit na lamesang nasa terrace. Gawa sa bakal ang lamesa, kaya't medyo mabigat ngunit sisiw lamang yun para kay Zeki. Matapos madalang lamesa sa tabing dagat, ay sinunod niya naman ang 2 bangko na gawa rin sa bakal. Matapos yun ay patakbo siyang pumasok ng bahay. Binibilisan niya ang kilos dahil anumang oras ay magigising na ang asawa niya. Nakahanda ng agahan nila na ngayon ay nasa tabing dagat na.
Bumuga muna si Zeki ng hangin bago niya katukin ang pintuan kung saan natutulog si Lian. Lian, gising ka na ba? Tanong niya habang kumakatok ng marahan. Oo, sandali't inaayos ko lang yung pinaghigaan ko. Pasigaw na sagot sa kanya ng asawa na nagpangiti sa kanya. Tumayo si Zeki ng tuwid nang gumalaw ang siradora ng pinto. Hindi niya mapigilang mapangiti na bumungad sa kanyang naghihikab na asawa. Suot ang pajama at ang sando nitong walang padding. Oh shoot! Napaiwas siya dahil sa mapuputing melon na kumakaway sa kanya. Otomatiko namang tinakpan ni Lian ng kamay ang dibdib. Wala nga pala siyang panloob dahil hindi siya na nagsusuot kapag matutulog. Sorry naman, wala akong nakita. Naganda nga pala ako ng agahan natin. Bumaba ka na lang. Sunod-sunod na saan ni Zeki na para bagang isa siyang bata na pinapaamin ng mga magulang sa pagkakamaling ginawa. Pinamulahan ng husto si Lian nang mabilis pa sa 4:00 ang umiskapo ang asawa niyang pinamumulahan din. Nga lang sa dulo ng tenga nito at hindi sa pisngi. Kung hindi niya nakita bakit siya umiiwas? Tanong ni Lian sa isipan. Ay, ewan. Anyat bumalik sa loob ng silid upang doon magsuot ng panloob. Kung nakita niya man at least alam niyang hindi ako mukhang pader. Sambit niya ng sipatin ng kabuuan sa full size niyang salamin. Nagkibit-balikat na lamang siya. Minabuti niya nang bumaba. Sa hagdan ay napaisip si Lian kung pupuntahan ba siya ng mga magulang, lalo't kaarawan niya ngayon. Sana naman pumunta sila. Umaasang usal niya dahil namimiss niya na ang mga magulang. Once a week lamang kasi kung dumalaw ang mga magulang nila. Para mga musta kaya't namimiss pa rin niya mga ito. Nakain ng tukmol na to't may pa-breakfast in front of the sipa. Naisatinig niya nang tawagin siya ni Zeki. Good morning. Bati ni Zeki nang makalapit na sa kanya ang asawa. Good morning din. Anong meron at may paganito ka? May kailangan ka ba kaya ka gumagawa ng peace offering? Panguhula ni Lian na agad namang inilingan ni Zeki. It's your birthday. Kaya kita pinaghanda ng simpleng agahan. Happy birthday, Lian. Pasensya ka na kung ito lang ang nakayanan ko ngayon ha. Mamaya na lang ako babawi pagkatapos nating mag-agahan. Pangakong tura ni Zeki tsaka inilalayan si Lian sa pag-upo sa silyang kaharap ng kanyang upuan. Salamat. Appreciated ang effort mong to, my dear husband. Matamis na ngiti ang ngayon ay nakaguhit sa labi ni Lian. You're welcome. May gusto ka bang matanggap ngayong birthday mo? Naupo na rin siya matapos niyang itanong yon. Meron. Mabilis niyang sagot. What is it? Tanong naman ni Zeki. Ang ganitong pagtrato mo sa akin. Gusto kong araw-araw kang maging ganito kabait. Yun bang hindi ka napapatol sa mga pang-asar ko? Para kasi tayong aso't pusa Nahihiyang saad niyang ikinangiti ni Zeki. You're the cat, while I'm the dog. Natawa rin siya dahil totoong para silang aso't pusa. Walang oras na hindi sila nag-aasaran at nagkakapikunan. Wish granted. May iba ka pa bang gusto? Wala na dahil nasa akin naman ang lahat Meron akong maayos at stable na trabaho. Magulang na mababait at supportive. Biyanan na kasing bait na mga magulang ko. At higit sa lahat, asawa na bagaman tukmol, soft-hearted naman. Matapat niyang sabi na ikinangiwi ni Zeki. Sorry, nakalimutan ko kagad yung wish ko na maging maayos na tayo. Instead of tukmol, pogi na lang. Poging doktor na asawa ko. Bawi niya kaagad. Thank you. You made my day. Kumain na muna siguro tayo habang mainit pa itong mga pagkain. Sambit niya tsaka inilis ng takip ng agahang hinanda. Mukhang sa trabaho at paglilinis ng bahay ka lang pwedeng isalang Dok? Natatawang komento ni Lian dahil sa mga pagkain naging dark brown na, dulot ng pagkasunog. Napakamot si Zeki sa batok dala ng hiya. Pasensya ka na. Hindi kasi talaga ako marunong sa kusina Hayaan mo, next time mas pag-iigihan ko pa. Kumain na lang siguro tayo sa labas? Komento niyang mabilis namang tinanggihan ni Lian. Wag, ano ka ba? Hindi naman ako maarte at mas lalong hindi maselan sa pagkain. Okay pa naman itong mga ito Isa pa, pinaghirapan mong ihanda ang mga ito para sa akin. Kainin na natin to habang mainit pa. Kumuha siya ng longganisa at inilagay yun sa plato ni Zeki. Nilagyan niya na rin ng sinangag ang plato nito. Bagay na ginawa rin ni Zeki sa plato niya. Nagpalitan sila ng ngiti bago nila sinimulang kainin ang kanilang agahan. Gusto mo bang maligo sa dagat?
Tanong ni Zeki. Tapos na silang kumain at kasalukuyan na sila ngayong nakaupo sa buhanginan habang pinagmamasdan ng paglitaw ng araw. Gusto kaso hindi naman ako marunong lumangoy. I can teach you if you want. Presenta kagad ni Zeki. Sige pero mamayang hapon na lang siguro. Mamasyal na lang muna tayo dahil nakakamiss din ng pamamasyal at pagtanaw sa iba't ibang tanawin sa syudad. Ani Lian na sinang-ayun na naman kagad ni Zeki. Let's go habang maaga pa. Inilahad niya ang kamay na agad namang inabot ni Lian. Kapong may ngiti sa kanilang mga labi ng lisanin ng tabing dagat. Isang off-shoulder na puting bestida ang napili ni Lian. Naglagay lamang siya ng konting pulbos at lip gloss. Nilugay niya na lang din ang hanggang dibdib niyang buhok. Pagkatapos ay bumaba na siya. Nagsalubong kagad ang mga mata nila ni Zeki na kanina pang natapos sa pag-aayos ng sarili. Pagkamanghang makikita mo sa mga mata ni Lian dahil sobrang nakakapanghina ang taglay na apil at karisma ng simpatiko niyang asawa. Beautiful, puri ni Zeki na nagpapula ng pisngi ni Lian. Much beautiful with that red cheeks. Ani pa niya tsaka hinuli ang palad ng asawa. Let's enjoy this special day. Inakay niya ito palabas. Hindi na siya nag-abala pang ikandado ang bahay dahil batid niyang darating ang mga magulang ni Lian para maghanda ng sorpresa para sa asawa. Sa park sa Laguna ni Zeki dinala ang asawa. Namasyal sila doon nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang nagdaop na palad. Zeki, gusto ko ng ice cream. Turo niya sa sorbiterong ilang dipa lamang ang distansya sa kanila. Anong flavor ang gusto mo? Kahit ano, kung pwede ubusin mo na para sa akin. Ngiting sagot ni Lian na nagpangiti naman kay Zeki. Okay, wait for me here. Maupo ka na muna dahil alam kong mangangawit ka na. Bago umalis ay pinatakan muna ni Zeki ng magaang nahalik ang noon ni Lian. Sinundan ni Lian ang tingin ng asawa ng may ngiti sa labi. Hindi niya mapigilang hindi kiligin sa mga gestures at effort na ibinibigay sa kanya ng asawa. Ito na marahil ang magandang simula ng pagsasama namin, naisatinig niya. Nawala na lamang ang atensyon ni Lian sa asawa nang madapa ang isang bata na malapit lamang sa kanya. Tumayo siya at kaagad na itinayo ang batang babae. Pinagpagan niya ito at hinaplos ang cute nitong mukha. Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? May ngiting tanong niya na inilingan naman kaagad ng batang babae. Wala po ate, hindi ako nasasaktan ng simpleng bubu sa tuhod ko dahil brave po ako. Anang bata nang nagpangiti lalo kay Lian. Salamat po sa pag-help mo sa akin ate, babay po. Kumaway ito at patakbong bumalik sa ama nitong bumibili ng lobo. Pagbalik ni Zeki ay hindi lamang ice cream ang hawak nito. Dahil sa isang kamay nito ay naroroon ng isang pumpon ng rosas. Happy birthday once again, Lian. Bati pang muli ni Zeki nang iabot niya ang bulaklak, pati ng ice cream ng asawa. Salamat! Matamis ang ngiting tinanggap ni Lian ng bulaklak. Welcome! Naupo na rin si Zeki sa tabi ng asawa. May ngiti sa kanilang mga labi habang pinagmamasan ng mga batang naglalaro, kasama ang mga magulang ng mga ito. Gabi na rin ang maisipan nilang umuwi. Nasa kamay na ngayon ni Lian ang isang pumpon ng pulang rosas na ibinigay sa kanya ni Zeki. Masasabing ito ang pinaka-espesyal nilang araw bilang mag-asawa dahil sa pareho na nilang gustong isa't isa. Ngunit pawang hindi kayang aminin dahil sa isiping baka rejection lamang ang kanilang makuha. Pagpasok nila ay bumungad kaagad sa kanilang isang candlelight dinner na batid nilang hinanda ng kanilang mga magulang. Merong note sa ibabaw ng mesa kaya't binasa kagad yun ni Lian. We would like to greet our precious daughter a happy birthday. Masaya kaming naabot niyo ang isang buong pagsasama. Hindi na nga pala namin kayo hinintay mga anak dahil nais naming bigyan kayo ng moments sa espesyal na araw na ito. We're hoping to have a grandchild soon. Pinamulahan si Lian matapos basahin ang note na batid niyang ang inang nagsulat habang si Zeki naman ay napapangiti. Sa mesa ay merong champagne, pasta at ilang petals ng pulang bulaklak. Mukhang pinaghandaan talaga ng mga magulang nila ang araw na ito. Sana lamang walang kapilyo ang ginawa ang mga magulang ni Zeki sa kanilang pagkain dahil baka magalit sa kanyang asawa. Let's eat our dinner. Aya ni Zeki sa asawa. Sige. Namumula pa rin ang pisngi ni Lian. Nakakahiya. Sila pang naghanda ng dinner date para sa atin. Ako sanang gagawa nito kaso naunahan nila ako. Komento ni Zeki na nagpaumid sa kumakaing asawa. Bakit mo naman ako ipaghahanda ng dinner date? 'Di ba, nagmamahalan lang naman ang gumagawa ng ganon?
Meron siyang nais na marinig mula sa bibig ng asawa kaya niya yun tinanong. Hindi kaagad nakasagot si Zeki, kaya't kinuha niyang kupitang may lamang champagne at pikit matang nilagok yon. Ginaya naman ni Zeki ang ginawa ng asawa na pag-inom ng champagne, nang sa ganun ay magkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang tunay na nadarama. Mas lamang na ngayon sa puso't isipan niyang asawa, kumpara kay Allison na batid niyang ginagawa lamang siyang palabigasan. Ngayon niya lamang napagtanto ang katangahang ginagawa dahil nabulag siya sa sobrang pagmamahal noon kay Allison. Lalayuan mo ba ako kung sasabihin kong mahal na kita? I know, it's hard to believe dahil parati tayong nag-aasaran at nagkakainisan. But believe it or not, minahal kita nung hindi ko pa man lang namamalayan. Ikaw ang tipo ng babaeng na minamahal at pinag-aalayan ng buhay at puso. I love you, Lian. Let's make it real. Maging tunay na tayong mag-asawa. Let's start a new memories with full of love. Masuyong pagtatapat ni Zeki nang abutin niya ang palad ng asawa habang nakaluhod sa harapan nito. Totoo ba ang lahat ng to? Hindi ba ako nananaginip lang? Nanunubig ang mga matang paniniguro ni Lian. It's all true, my wife. I love you. Buong pusong sambit ni Zeki. Mahal mo rin ba ako? Mahinang tanong niyang umaasang sana'y pareho silang nararamdaman ng minamahal na ngayong asawa. I do. I really love you, Zeki. Buong akala ko ako lang mahuhulog sa ating dalawa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lian na maagap namang pinawi ni Zeki. Hinaplos ni Zeki ang pisngi ni Lian. Pagkatapos ay yumuko siya at masuyong inabot ang noon pa pinananabikan nitong labi. They kissed passionately na nagdulot ng pagsiklab ng apoy sa kanika nilang mga katawan. Batid ni Zeki na merong inilagay sa kanilang inumin dahil sa katawan nilang nagiinit hanggang sa humantong sila sa ibabaw ng kama na pawang sinasambit ang pangalan ng isa't isa. I love you. Sabay nilang sabi nang matapos ang mainit nilang tagpo. Butil-butil ang kanilang pawis dahil sa ilang beses nilang pagsasalo. Sleep, my love. Paus na utos ni Zeki sa asawang nakakulong sa kanyang bisig. May ngiti sa labing tumango si Lian bago isiniksik ang sarili sa matipunong katawan ng pinakamamahal na asawa. Ilang linggo ang lumipas at sa ilang linggong yun ay hindi pumalya si Zeki sa pagpaparamdam sa asawa kung gaano niya ito kamahal. Mukhang inlababo ka na Dok ah. Puna ni Alfred. Break time at walang gaanong pasyenteng ipinapasok sa ER kaya maluwag ang oras nila. Yeah, I'm deeply in love with my wife. Proud na sagot ni Zeki. Papaano yung isa mo pang chika babe? Magwawala yun panigurado. I texted her at sinabi kong tapos ng lahat sa amin. Wala siyang naging response. Kaya sinabi kong magkita na lang kami para matapos namin ng maayos ang kalokohang relasyon na namamagitan sa amin. Pero wala no response pa rin. Kaya hinayaan ko na lang. I don't love her anymore. Nauntog na ako sa katotohanang pineperahan lamang ako ng babaeng yun. Narealize ko rin na hindi ko naman pala talaga siya minahal. Nakikita ko lang pala siya bilang partner sa, alam mo na. Anyang tinatango-tanguan naman ni Alfred dahil naiintindihan nito ang pinupunto niya. I love my wife so much, kaya sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Hindi ako naglihim. Napakaswerte ko sa asawa ko dahil malawak ang pangunawa niya. Wala akong natanggap na panghuhusga o kung ano paman. Kaya't mas lalo ko siyang minahal. Hinangaan. Bawat araw na dumadaan ay mas minamahal ko pa siya. Yun bang hindi ko na kayang gumising nang hindi ko nasisilayan ang malaanghel niyang mukha. Sa tuwing gigising ako tuwing umaga. Gusto kong kayakap siya palagi. Gusto kong dinadampian ng malambot niyang labi. Lahat-lahat. Gusto ko sa kanya. Grabe. Ito pala ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Para bang lumulutang ka't hindi nakakaramdam ng kahit na anong negatibong emosyon. Proud niyang kwento sa kaibigang ikinangiti naman ito. Sasagot na sana si Alfred nang biglang tumunog ang cellphone ni Zeki. Sandali, sasagutin ko muna baka importante. Ani Zeki. Sige lang. Sagot naman ni Alfred tsaka nitong initian ang dumaang bantay ng isa nilang pasyente. Principal Alfelor, napatawag po kayo. May nangyari ba sa asawa ko? Tanong kaagad ni Zeki. Mr. Monteverde, meron pong babae ang sumugo dito sa paaralan kanina at walang pakundangang inaway ang asawa ninyo na nagdulot ng pagkawala ng kanyang malay. Kaagad na naibaba ni Zeki ang tawag at nagmamadaling nilisan ng ospital. Hey Zeki, what happened?
Tumakbo na rin si Alfred para sundan ng kaibigan. Ang asawa ko, sinaktan siya ni Allison. Agap na sagot ni Zeki. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Naiiling na huminto si Alfred dahil hindi niya maaaring basta nalang iwan ng trabaho. Ikaw nang bahala sa asawa mo. Get rid of your mistress at baka mas malala pang gawin yan sa susunod. Pasigaw na Billy ni Alfred. I will. Pangako niya. Papasakay na sana si Zeki sa sasakyan nang makita ang pagbaba ng driver ng kanyang asawa sa SUV. Kaya't dali-dali siyang lumapit dito at walang sabi-sabing kinuhang walang malay na asawa. Goodness wife, I'm so sorry. Naging pabaya ako kaya ito nangyari sa'yo. Alalang-alala siya nang ihiga sa hospital bed ang asawa. Siya na mismo ang masikaso dito. Nagngit-ngit siya sa galit dahil sa ilang kalmot sa mukha at braso ng mahal niya. I'll sue you, Allison. How dare you to hurt my wife? Galit niyang turan. Doc, may bleeding po sa palda ng asawa niyo. Imporma ng nurse na siyang nag-a-assist kay Zeki. Huwag naman po sana. Naalarma naman si Zeki at agad na nagsagawa ng examination para sa naiisip na dahilan ng pagdudugo ng asawa. Oh, goodness! Magiging daddy na ako! Maluhaluhang saad ni Zeki nang malaman ng resulta. Her wife is pregnant at magiging isa na silang pamilya. Pinupog niya ng halikang asawa pagkatapos ay agad nang tumawag ng pulis upang ireklamo ang ginawa ni Allison. Matapos ang reklamong kanyang ginawa ay sakto namang nagkaroon na ng malay ang asawang dinadala na ngayon ang bunga ng pag-iibigan nila. Thank goodness you're awake, wife. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Zeki nang makitang meron ng uliratang asawa. Nahihilo ng konti pero maayos naman na ako. Ngumiti si Lian upang mawala ang pag-aalala sa kanya ng asawa. I'm sorry, wife. Dahil sa akin kaya ka nasaktan. Sisiguraduhin kong hindi ka kailanman makakalapit pa sa iyong babaeng yun. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya tong sayo. Kamuntik nang mawala sa atin ang anak natin ng dahil sa kanya. Pasalamat na lang talaga tayo dahil hindi ng Diyos hinayaang mawala ang naging bunga ng pagmamahala natin. Galit man ngunit nananatili pa rin ang pagiging kalmado niya dahil hindi niya nais na ma-stress o matakot sa kanyang asawa. Buntis na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Lian habang dinadama ang manipis niyang tiyan. Yes, wife. We're having a baby. Magiging mga magulang na tayo. Hinagka niya sa labi ang asawa matapos niyang pawiin ang luhang bumabagsak sa mga mata nito. Thank you so much, wife. I'm so happy dahil sa wakas. Natupad na ang pangarap kong magkaroon ng anak sa babaeng mamahalin at makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Sobrang saya ko, love. Hindi ko ma-explain basta sobrang saya ko. I love you so much, Lian Macaraeg Monteverde. Salamat sa pagtupad sa lahat ng pangarap ko sa buhay. Pangako magiging mabuting ama't asawa ko sa inyong bibi natin. Madamdaming pangako niya sa asawa. Damang-dama ni Lian ang lahat ng sinabi ni Zeki. Pareho silang hindi maipaliwanag ang sayang kanilang nadarama. Dahil pareho lamang nilang pangarap ang anak at masasabing kumpleto ang pamilya. Pinawing muli ni Zeki ang luhang kumawala sa mga mata ni Lian. Pagkatapos ay masuyo niya tong hinagkan sa labi. Sino mag-aakala na ang kasunduan at ang magsasamang hindi nila parehong ginusto ay magkakaroon ng magandang bunga. Pumasok ang kanilang mga magulang na kanina pang nakikinig sa labas ng pinto. Naririnig ng mga itong magandang balita, kaya't sobrang saya rin ng mga ito. Ang dalawang ginang ay maluha-luha habang ang dalawang ginoo naman ay malawak ang ngiti sa kanilang mga labi dahil magiging ganap na silang mga lolo. Sa wakas, nagkaroon na rin ang katuparan ng noon ay kasunduan lang namin ng matalikong kaibigan. Salamat sa Diyos at binasbasan at ginabayan niya kayong mag-asawa. Buong akala namin na hindi kayo aabot sa ganito. Ngunit dahil itinadhana na kayo ay hindi kami nabigo sa naging plano namin noon. Tunay ngang kapag ang Diyos na ang kumilos, magkakaroon ng magandang wakas. Sa totoo lang ay pinagpapasa Diyos namin na magandang pagsasama ninyong dalawa. Kaya't sobrang saya namin na ganitong naging resulta. Madamdaming saad ng ama ni Zeki. Maluha-luha pa nga ito kaya hindi nila mapigilang mapangiti at asarin ng isang Aaron Monteverde na isa daw kilalang seryoso ngunit iyakin naman pala. Gusto naming magkaroon ng second wedding at ang kasal na iyon ay punong-puno na ngayon ng pagmamahal. Swestyon naman ng ama ni Lian. Palagi niyo na lang ako inuunahan sa mga plano ko. Napapakamot sa ulong reklamo ni Zeki. Kaya tawanan ang naging kasunod noon.
Nakalabas din naman kagad si Lian sa ospital dahil sa hiling nitong sa bahay na lamang magpapagaling ng mga sugat na nakuha nito ng suguri ng galit na si Allison. Siniguro lang muna ni Zeki na mahimbing na natutulog ang asawa bago niya pinuntahan si Allison. Kailangan niya makausap ang babae at kung hindi niya ito madadala sa pakiusapan ay mapipilitan talaga siyang ipakaladkad to sa presinto at doon sisiguraduhin niyang mabubulok to at hindi niya minsan makakaranas ng kalayaang tinatamasa nito. Sabi ko na nga ba't hindi mo ako kayang tiisin eh? Malawak ang ngiti sa labi ni Allison nang mabungaran si Zeki sa labas ng kanyang unit. Hindi yan ang dahilan kaya ako pumunta. Gusto kong balaan ka na kapag hindi mo tinantanan ng asawa ko, talagang pagbabayarin kita ng malaki. Patong-patong ang kasalanan mo sa akin, Allison. Marami akong hawak na maaaring sumira sa reputasyon mong umaalingasaw. Alam kong hindi lamang akong ginagawa mong palabigasan. Marami kami. At ilan sa kanila mga pamilyado na. Alam ko rin ninanakawan mo ko. Isang pitik ko lang tapos ang lahat sa'yo. Kaya tigilan mo kami kung hindi kalilimutan kong isa kang babae. Mabait ako, Allison, pero demonyo ako kapag nagagalit. Wala akong sinasanto. At alam kong alam mo yan. Ano bang pinagsasabi mo? Namumutla na si Allison. Kabado siya at natatakot. First time niya lamang na makitang ganito si Zeki at masasabi niyang nakakatakot nga itong magalit. Hindi ka tanga. Kagaya ng palagi mong sinasabi sa iba. Kaya alam kong naiintindihan mo mga sinasabi kong ito sa'yo. Hindi ko ugaling ulitin ang mga nasabi ko na. Mamaya'y darating ang mga pulis dito para arestuhin ka na. Seryosong sambit niya tsaka tinalikuran ng dating nobya. Handa na sana siya sa pag-alis nang pigilan siya ni Allison. I'm sorry Zeki. Aalis na lang ako. Huwag mo lang akong ipakulong. Patawad sa nagawa ko. Hindi ko na uulitin yun. Magpapakalayo-layo na ako at hindi na ako kailanman manggugulo. O kahit ang magpakita man lang. Basta wag mo lang akong isasama sa mga kriminal. Naluluhang pakiusap niya. Halos maglumuhod na siya dahil wala siyang nakikitang awa sa mga mata ni Zeki. Mag-impake ka ngayon din mismo. Gusto kong makitang pag-alis at pagpapakalayo mong sinasabi. Madiing saad ni Zeki na kaagad namang sinunod ni Allison. Ilang minuto ring naghintay si Zeki bago lumabas ang dating nobya. Hila-hila ang dalawang malalaking maleta nito. I'm sorry sa nagawa ko. Mapatawad niyo pa sana ako. Senserong paghingi ni Allison ng kapatawaran. Bago nito hilahin ang maleta palayo sa lalaking nagmahal sa kanya. Ngunit hindi niya man lang nagawang pahalagahan. Tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Minabuti na rin ni Zeki na umuwi na. Ngunit bago yun ay dumaan muna siya sa isang flower shop at bilihan ng proposal ring para sa babaeng minamahal. Magugustuhan niya kaya to? Tanong ni Zeki sa isipan habang pinagmamasdan ng napiling singsing na merong diamante sa gitna. Kukunin ko na to, miss. Anya sa babae. Perfect choice, sir. Sigurado po ako magugustuhan ng babaeng pagbibigyan nito ang singsing na ito. Anang babae na, ginitian na lamang ni Zeki. Ilang minuto rin bago ni Zeki nakuha ang biniling singsing. Tinawagan niya ang kinuhang katulong upang tanungin kung natutulog pa rin ba ang kanyang asawa. At nang sabihin nitong oo ay napangiti siya. Dahil maisasaayos niya pa ang proposal para sa asawa. Pagka-uwi ay kaagad na nagtungo sa silid nilang mag-asawa si Zeki. Napakamot siya sa ulo dahil gising na ang asawa niya. Hindi na niya magagawa pa ang preparasyong nais niya sana. Ngunit wala nang itrasan to. Kaya't pagkabigay niya ng bulaklak sa asawa, I love you so much, Zeki. Naluluhang tura ni Lian nang isuot ni Zeki ang napakagandang singsing sa kanyang daliri. I love you too, wife. Buong pusong tugon ni Zeki bago sakupin ang labi ng asawa na humantong sa pagpaparamdam ng pag-ibig nila para sa isa't isa. Ginanap ang kasalang Zeki at Lian sa Manila Katedral. Nag-uumapaw ang pag-ibig nila sa isa't isa. At makalipas ang 9 na buwan, tuluyan ang nasilayan ng una nilang anghel na pinangalanan nilang Queen Zia, na sinundan ng isa pa na pinangalanan naman nila ng King Louis. Matapos ang 1 taon, walang ibang hinihiling ang mag-asawa kung hindi ang magandang kalusugan ng kanilang pamilya. Naging mabubuti silang magulang. Ginawa nilang ehemplo ang sarili sa mga anak, kaya't lumaki ang mga itong mataas ang respeto sa kanila, maging sa ibang tao. Higit sa lahat, merong takot sa poong may kapal. Wakas.